Nako, breaking news na po. Booking na po talaga ito na ni Mike Defensor o ano mga galawan talaga dito, no? Na talagang ayaw talaga nilang imbestigahan. Sa kahit ano pa man tayo makarating, mga kasama, lumaki tayo sa ordinaryong mga mamamayan sa Pilipino. Kapag tayo nadanasan natin na barangay tayo ng kapitbahay, napapanood natin sa TV. Pag may sala, may harap na testigo. Correct? Pag may nagkasalang artista laban sa kapwa-artista, iibidensya, iharap yung testigo, iimbestigahan. Tama? Kahit sa pelikula, kahit mapa-abroad, mapa-nasyo, iimbestigahan. Tama? Pag nag-away yung politiko sa politiko dati, kahit saan, pinanganak tayo hanggang sa lumaki tayo, kapag may testigo, iimbestigahan. Ngayon lang tayo nakakita na may testigo na, may ebidensya ng hawak, wala pa ring investigasyon. Kredibilidad ang hinahanap, hindi ang salita. Kakaiba. Ngayon lang kami nakaranas ng ganito. Huwag nyo naman sa amin ipamuka na ito ay totoo. Dahil kahit anong balik-balik ta rin nyo, walang maniniwala sa inyo. Di ba? O ngayon, eto rin po itong si Pinky, talagang pinanindigan niya na talagang yung sosi, pati sosi ni Senator Marcoleta, pinakilaman niya. No? Talagang akala niya siguro na dati akong PNP chief, dati ako senador na ako, tumakbo akong vice president, eto ko, marami na akong karasan, mas edad ako, 78 na ako, ano na ako. Akala niya siguro napakahusay na niya. Akala niya siguro hindi natin maiisip kung ba't niya ginagawa to kay Senator Marcoleta. Ihimay-himay natin, buti na lang may mga vlogger na ganito. Akala niya siguro hindi natin maiisip. No? Siguro sa ordinaryong tao hindi mo maiisip kasi paniniwala niya puro trolls daw eh. So, lumalabas, walang tao sa Pilipinas na para magalit sa kanya. Lahat daw yung trolls o kaya bayaran. Ibang klase tong mamang ito. O, panoorin natin. Being a lawyer, you should know that kasi yung indirect bribery, hindi kailangang may kapalit eh. Basta tumanggap ka ng gift, no? By reason of your office, that's indirect bribery. And liwaliwanag yun sa kanya, admission against interest nga yung ginawa niya. Kasi inipasyas niya pa, na binigyan siya, tinanggap niya, congressman siya noon, at hindi pa siya kandidato. Di hindi contribution, hindi pa siya kandidato eh. So binigay yon, being a congressman, parang daw may utang na loob. Siya pa umamin eh, na para may utang na loob siya sa mga nagbigay sa kanya. Isa pa natuklasan, hindi ko na nga lang sinama sa privilege speech. Isama mo sa privilege speech mo, sino tinakot mo? Sama mo! Hindi ko sabihin ngayon eh. Sabihin mo na! Dahil mong satsat eh. Alam mo, niremedyohan niya yung kanyang buti nga, sinungaling yung tao, inamin niya eh. Sabi, booking daw si Senator Marcoleta. Anong booking? Inamin niya sa Net 25 eh. Yung sosi niya eh. Confidential siyempre kung sino nagbigay. Sabihin ko sa inyo kung ba't niya sinasabi to. Depends. Hindi siya halata. Huwag nyo gagamitin yung setang halata. Halata ka na, Pinky. Hindi. Hayagan. Ulitin ko, hayagan na. Wala na siyang pakialam sa mga tao na basta hayagan na niyang tinidepensahan. Yung dapat hindi mapag-usapan. Sa COMELEC, nag-file siya ng counter affidavit. Ang aking information doon nga, nagremedyo siya eh. Kumuha siya ng isang tao na di umano, para lang ma-justify yung sose na meron siyang contributor. Na nagbigay ng, I think, 30 million, January. Again, hindi niya alam siguro yung batas na within 30 days, kailangan bayaran yung tax. May donor's tax yan eh. Alam mo kung kailan siya nagbayad? December. Ito sabihin ko sa inyo 100% to totoo Opinion ko to. Ito nakikita ko sa kanya. Alam niyo ba niya sinasabi yan, Sose? Dati, di naman siya nangingilam yan. Alam mo bakit sinasabi niya? Para, pag sa susunod na magsasalita si Senator Marcoleta tungkol sa flood control o ano pa man, iisipin ng mga tao, oy, wag mo ibay ng, ang susunod na narrative nito malamang, Marcoleta, wag mo ibay ng usapan. Pitatakpan mo ng flood control eh. Kasi yung Sose mo bago tumakbo dito sa flood control. Yan ang kasabihin niya, kaya niya sinasabi yan. Uy, tanda, hindi kami pinanganak kung kailan mo gusto. 78 ka na, ilang taon lang kami. Mas advance kami ng 10 beses sa'yo.
Di ba? Kaya parang gusto niyang palabasin, palitawin, at sa mga nakakarinig, para isipin, oh, Marcoleta, asikasuhin mo na yung sosi mo bago ka mangilam. Parang lumalabas, pinagtatakpan ni Senator Marcoleta sa pamamagitan ng pangingilam sa flood control, etong sosi niya, wow! Hindi yan. Ngayon, sasabihin niya, pag nabuking siya, pag nabuking si Pinky, na gano'n ang ginagawa, ang lusot niya ganito. Hindi. Gusto niya silipan eh. Kaya sinisilip ko rin siya sa sauce. Sinisilip niya ako. Sisilipin ko rin siya. Yun ang lulusot niyan pag nahuli mo. Pero ang totoong dahilan niyan, kaya niya ginagawa to, para ibukod sa malihis na yung usapan sa flood control, ha, magmukha si Senator Marcoleta, si Senator Marcoleta nanlilihis ng kwento. Mali ka. Mas nauna yung flood control pinag-usapang bago ang sauce. Kaya dapat wag mo kami linlangin na dapat sabihin ni Senator, baka sabihin mo one of these days sasabihin niya yan na si Senator Marcoleta nanlilihis ng usapan. Hindi. Pagsabahin mo gusto mo pag-usapan. Payag kami. Pag-usapan yung sauce ni Senator Marcoleta, pero pag-usapan din natin yung flood control issue tulad ng ginagawa ni Senator Marcoleta. Pinagsasabay-sabay nila kayo, nila Karpuet, ikaw, pati si School Bukol, pinagsasabay-sabay kayo, usapang WPS, sige, go. Usapang flood control, sige, go. Anong usapan? OFW, sige, go. Napagsasabay-sabay niya. Huli ka, no? Pero, ano yun? Pero may mga surcharges. Wala na. Tignan mo yung mga comment niya, puro trolls. Yan, trolls, totoo. Konti lang yung mga konti lang yung mga friends, tapos mga nakalak pa yung profile. Tapos, pag hindi, yung iba naman din, dati hindi nakalak. Iisa yung date na ginawa na Facebook. wala na. Talo na sila dito. Obvious na. Hayagan na. No penalty. So, after thought, nagremedyo siya dahil nga ipit siya doon sa kanyang Pinapuputok niya yung sauce ni Senator Marcoleta. Pinapuputok niya. problem o sauce case sa violation ng Omnibus Election Code. Kakilala niya, kaibigan niya yung kaibigan niya nga yung kunwari, donor niya. Pero para sa kunwari donor niya, pakialam mo. Ha? Pag nagkaroon ng problema, sir, ang kakampi sa'yo, yung mga dati mo lang kabaro siguro. Kakaunti lang sila. Pag si Senator Marcoleta nagka-problema, kayang punuin ang buong luneta. Kayang punuin. Kakarampot, 1/4 lang yun, sir, pumunta. 1/4 lang yung pumunta. purposes ng tigapakinig natin, indirect bribery is a crime punishable by more than 6 years, di ba? Sa maximum yun, ha? Hindi sa 6 years yan. Parang doon yan sa bandang papunta 6 years. Kasi 6 months or 6 months and 1 day to 6 years yan eh. Pero sa maximum period yan na pinaparusahan yung indirect bribery. Kaya may tulog talaga siya doon eh kasi isa nakakaintindi eh. Ano pa ba yung element na kailangan mo doon para i-prove mo yun? Bigla siya nag-iba ng hangin, no? Dati di naman niya pinag-uusapan yung sosing yun, tinitira niya na, no? Ano to? Wag kami. Araw-arawin ka namin na hindi na para paunawa namin sa tao, ang flood control dapat imbestigahan mo. O sige, syempre, karapatan mo yan. O sige, mali si Senator Marcoleta dyan, no? Karapatan mo rin yan, imbestigahan mo rin yan. Okay. Kasi mas inuna niya pang imbestigahan siya. Alam niya, pati yung kaibigan, no? Kahit hindi naman kunwaring donor, alam niya eh. Ibig sabihin, dumaan sa investigasyon sa utak niya. Ang galing! Pero yung mga 18 Marines, hindi siya nag-imbestiga ng lahat. Utak niya rin nagpasya. Ang sinasabi, 805 di daw kasya sa 16,000 na maleta, etc. Kung mapagkasya ko ako lang mag-isa. Yung 805 billion sa 16 na maleta, sa maiksing panahon, mamili ka ilang araw gusto mo. Wag araw. Hindi naman katotohanan yun. Pili ka. 2 weeks, 3 weeks na lang. 3 weeks to 2 months. Mamili ka. 3 weeks o 2 months, iriripa ko yung 805 billion na pera. Hindi ko tuturo sa'yo sikreto. Baka gamitin mo sa iba, magawan mo ng paraan. Tuturo ko sa'yo. Iahayag natin yan sa susunod nating mga talakayan. Siya hindi niya naisip yun ni Pinky. Ang naisip niya, hindi kaya ng 4 years yung 805 billion
na i-repack sa 16,000 na maleta. Yun ang kakayahan ng utak niya. Yung kapasidad ng utak niya, yun lang. Pero so si Comelec Chairman Garcia has given his reason, I think only today, if not last night, because his reason for the delay daw dun sa decision ng Comelec dun sa kaso ni Marcoleta. I'm not sure if you read it. I just found it a bit confusing. I don't know, I don't know if you've seen it and if you agree with it. It's complicated now. It's become complicated legally. Iba yung information ko eh. Ang information ko, may pressure sa mga commissioners na wag pumirma sa resolution. Coming from Sir... Oh, gusto siya pirma yung resolution pero may pumipigil daw na isang grupo na napipressure yata on wag na pirma sa resolution. Paigyan nyo kung si Tutuko Network. The plot Not from the thickens. government. Not from the government. Not from the national government. Parang From any Pressure group? from, Any group in particular? special interest group. Yun ang information ko. Sabi mo na ano ba yan? Anong grupo yan na pumipigil na ayaw pirmahan yung kay resolution o kay Marcoleta para hindi matuloy ang kaso na yan? Ano ba? Anong grupo yan? Grupo ba yan ng mga Zumba Girl? Grupo ba yan ng relihiyon? Grupo ba yan ng mga gamers? Ano ba talaga? Sabihin mo. Kala ko matapang ka eh. Tapang ka, di ba? Matapang ka. Sabihin mo kung anong grupo yan. Huwag yung blind item ka na naman eh. Ang hilig ng mamang ito pa blind item. May code, anong tawag doon sa mga, yung parang mag-rebelde doon yung mga sundalo, parang nakalimutan ko na naman. May CCTV si Erwin Tulfo, pumasok daw. May CCTV si Gutesa. Pa-blind item lagi yan. Ngayon, meron na naman siya sabi ngayon na may may group, may mga samahan na may pumipigil eh. sounds like Sounds like ano? Sabihin nyo! Sounds like ano? Ayaw nyo sabihin. Trouble lang tayo. Pressure. Matotrouble daw sila. Wait, so sir, ang gulo kasi ng kategory. Pressure. Matataranta kayo. Hindi pa nga binabanggit, natataranta na kayo. Sino yung grupo na yon na tagtatanggol kay Marcoleta at natatakot pirmahan yung resolution na yon? Sino yon? Banggitin nyo, sir. Kala ko ba, Sir Pinky, patas tayo. Banggitin mo. Nakang teteng naman eh. From a non-government entity to not sign the resolution. Not sign the resolution. Sino yun? Correct? Yun ang information ko Can you make a guess? na nagaling galing sa loob. Galing sa loob ng Comelec? Galing sa loob ng Comelec. Okay. Alam mo, maliit lang yung mundo eh. Pressure sa Kaya, Comelec. Yes, kaya nga eh. Pressure sa Comelec. Oy, ito ginagamit namin. yun ang alam kong reason. Kasi the reason he gave was a bit convoluted and a bit difficult Oo nga, isang to buksman daw parse eh. through. Well, that could also be the case, kasi kung merong ni-refer na kaso, kasi alam mo, halo-halo ito eh. May SOSI case, Omnibus Election Code. May And mind style you, in. yung COMELEC has prosecutorial power. Hindi ito yung as if parang NBI o Yeah. PNP yung COMELEC na nag-imbestiga, na dadaan pa sa DOJ o dadaan pa sa piskal para i-file yung kaso. COMELEC itself can file directly sa korte na parang filing of information kung ano yung kanilang findings. Kaya diretso yan sa korte eh. Pagka na-i-file yung, alam nabuo yung resolution, pwede sila mag-draft ng pinaka-parang information nila na na-establish sila yung probable cause. Diretso na sa korte yan eh. So may pressure Basta ngayon Omnibus sa Election Comelec. Code, COMELEC talagang magpo-prosecute eh. Yeah. And and you know, sir, we've spoken to Chair George Garcia a number of times about the Omnibus Election Code violations, pero Now it's been a bit difficult to get him. well, now it's been a bit difficult to get him, A, and B, even back then, parang there wasn't a big urgency around this issue that they can see this through. Kasi remember when President Marcos revealed the top contractors on flood control in the Philippines,
dikit-dikit na yun dun sa sa campaign contributions issue, right? And then Correct. Yung case ni Lubiano. For example, o sa case ni Lawrence Lubiano ng Center Waste Yeah. Construction. Pero yun nga, we didn't get the sense na parang there was a big urgency on the COMELEC's part to investigate and prosecute, to be honest. Yeah, I agree. So mukhang well, we don't know if there's really a pressure, but yeah. Okay. I will have to validate. I will clarify. Information ko yan doon sa loob. Hindi ko sinabing validated yan. Nang information, Yeah. merong pressure. Ano talaga papunta yung Blue Ribbon ngayon? Kasi Saan papunta yung Blue Ribbon yun? tatanungan din yung mga tao magkakaroon pa ba ng hearing? O, tignan mo sagot ng mamang ito Saan papunta yung Blue Ribbon ngayon? Mahiring. Tignan mo sagot ng mamang to About the flood control? Ang direction kasi, sa ngayon, 4 pa lang yung nakapirmado sa partial committee report. Para sila pambida, may partial report pa nga lang. Ano sabi ni Senator Marcoleta? Mag-imbestiga ka muna bago nila mabuo yan, partial report. Di ba? Kung sa partial report wala yung 18 dyan, Marines. Wala yung mga dapat pinangalanan ni Senator Marcoleta. Yes, sir. Ang kailangan ko, siyam. Yes, sir. Kasi ang regular member, 17. Hopefully, kung siyempre nakasama na ako doon sa ex-officio, no? Ang dalawang ex-officio pang naiwanan, si Senator Subiri, Majority Leader, at saka si Senator Alan, Minority Leader. So kung makagather ng 5 signatures more, then I'm ready to report it out. Ako ito sabihin ko sa inyo Ito si Alan Peter, nirespeto niya kasi yan Mentor niya kasi si Pinky. Totoo yan, nirespeto. Pero ako, kalagayan ko, naging senador ako, naging mentor ko to. Mentor ko yan, mentor ko to si Pinky. Tapos nakikita ko taong bayan, nanghihingi na kasagutan, di itatakwil kitang kahit mentor ka. Itatakwil kita. Wala akong pakilalabanan kita kahit master kita. Para doon sa bagay. Kaya nga nakita naging mentor Kasi isa sa mga dahilan na kaya kita naging mentor, malamang yung tao sa taong bayan naglilingkod tayo parehas tayong public servant. Malamang pinaglilingkuran mo taong bayan, pinaglilingkuran ko rin, maaari isa sa mga na essence nun na mahal mo taong bayan, kontra ka sa taong bayan, ayaw mo magpa-imbestiga 18 Marines, itatakwil kita. Tapos, i-depend ko na sa floor. Magkaroon na kami ng debate sa floor. At kung ma-adapt yung final version after all the amendments, di meron Sabihin mo lang, ayaw mo talaga mag-imbestigahan dahil mo siya sabi, sir. ng partial committee report. And from there, pwede na uli mag-move forward, mag-proceed sa panibagong hearing, tawagin yung mga dapat tawagin, Dapat tawagin. para na sa ganun, kung kailangan na magkaroon ng closure, conclusion, Dapat tawagin, pinapakita to mga dating tatawagin. Ano ba naman news yan? Pakita niyo 18 Marines na dapat tawagin. Sawa na kami dyan, ipapatawag mo na naman itong mga to. Yung baboy, yung payatot, papatatawag mo na naman. yun Ay, ay sorry, hindi ko yung baboy final committee report. Pero sir, ano sila ang prognosis? Do you think you'll be able to get 5 more signatories? Considering na parang medyo Pag umiikot lang yung investigasyon, tapos babalik na naman sa dati, ikot ulit, balik sa dati. Ikot ulit, balik sa dati. Wala nang nangyayari. many weeks na since you finalized the draft? Isang buwan na. Kasi alam mo, hindi ko rin sila masisi, 400 plus pages At marami rin naman kaming mga ibang committee reports na pinapipirmahan, iniikot. Ito, medyo maselan ito. Hindi ito yung parang ganun kasimple na sa loob ng plenaryo, ikutan lang kami na ikot, at pakipirmahan mo lang ito. Lagyan mo na lang ng will interpolate, will amend. Ito kasi medyo may mga kasamahan kami na nakapaloob doon sa committee report. So, palagay ko pinag-aaralan o tinitimbang nilang mabuti kung anong gagawin nila. So Hello, where Senator. does it stand now, Senator? Are you confident you'll be able to get the rest of the signatures? Yes, I'm confident naman na I hope I'm not wrong, pero I'm confident na yung 5 more pwede makuha. Kasi initially, yung 3 na nag-withdraw, kasama naman sila noong nag-meeting kami para magpalit ng language, yung ibang nangalingwahe na acceptable man sa kanila. So I'm hoping na yung 3 pa, si Senator Subiri, Senator Gatchalian, Senator JV, makakapirma rin. And I hope makumpleto yung 5 more
para maging majority na yung nakapirma. Panoorin natin to si Mike Depenso. Pabayaan nyo na yan. Wala mangyayari dyan kay Pinky talaga. Ano na yan, hayagan na ng ginagawa yan. Hindi na talaga, tamo, gusto niyang palitawin yan na talaga si Senator Marcoleta may sose. Siguro, para ipaisip niyo sa mga tao na yung unahin ni Senator Marcoleta bago mangilang sa flood control, neck mo. May mga grupo-grupo ka pang nababanggit sila na meron daw siyang nabalitaan sa loob ng COMELEC na ayaw pumirma ng resolution kasi na parang nape-pressure dun sa isang non-government. Sino yun? Banggitin mo kung sino yun. Ano ba yun? Mga gitarista ba yun? Mga thrasher ba yun? Mga hip-hop ba yun? Mga Amerikano ba yun? Mga Chinese ba yun? Mga religion ba yun? Mga party boy? Bakit mga maleta boys ba? Ano ba? Banggitin mo. Takot ka? Isang malaking pader si Senator Marcoleta. Tagumpay. Sundan ng ebidensya, sabi ni Mike Defensor. Isa sa mga nangyari sa NBI kahapon, pilit kong ipinaliwanag na kung ang imbestigahan lamang ay, kung may dito may pahirap sila Mike, may pahirap din kay Senator Marcoleta, may pahirap sa taong bayan, lahat na lang, ayaw. Oo, lahat na lang. Tanungin mo si Pinky, saan ka kukuha ng mga testigo pa? Wala na. So naniniwala si Pinky pala na yung bilyon na pera na wala rin eh. Saan napunta yung iba doon? Kay Diskaya lahat? Si Diskaya lahat ng kagagawan lahat yan? Siya mastermind? Sabihin nila si Saldi ko mastermind. Si Saldi ko pala, ito tao ni Saldi, lumabas no. Ano, hindi na naman mastermind si Saldi. Ay, hindi pala mastermind si Saldi. Sino na naman? Isa sa mga nangyari NBI kagahapon, pilit kong ipiniwanag na kung iimbestigahan lamang ay ang Brave 18 ay mga magigiti na nating dati sundalo, hindi ito uri ng krimen na dapat pag-akasaya ng panahon at pondo ng NBI. Kita nyo? Alam nyo sabi ni Rowena Guanzon, tingnan nyo sabi ni Rowena Guanzon ngayon at gets na natin bakit nag-resign. Ngayon, nag-gets na natin bakit nag-resign yung dating NBI director dahil ganyan ang ipapagawa. Dati judge yun eh. Isa rang marangal na tao at di kayang sikmurain ang mga gustong ipagawa sa kanya. Kaya, kumuha sila ng kayang gumawa. Alam nyo na, obvious naman eh. Ombudsman, sino pinalit? Alam nyo na, talaga si Pinky, kinudita si Senator Marcoleta, pinalitan. Kasi kontrolado si Pinky. Ko naman, kayo pa ba? Yung baba, kaya pa bang isipin yon? Ba naman yan? Di ba? Kailangan ba bang isipin yon? Pahinga natin si Mike Defensor, ha? NBI to investigate. But outside of the Ombudsman's deputization, the NBI also has plenary power to investigate matters, no? Motu proprio. And so, please don't be... Muntik na magkagulo sa NBI sa galit ni Topacio at ni Mike Defensor. Di ba? Talaga nanoplak si Mike Defensor dito. Talaga nakakakilabot yung ginawa nito. Talaga nahayagan yung baho. Talagang inaano. The impression na all this is just because of the issue of the alleged inquiries. So this can go beyond that. So what are you exactly investigating with respect to this? You tell me, because you're being overbroad. You can tell me ganyan. So give na lang, sir. So we have prepared individual interview rules for... We do not consent. We already made it clear. We do not consent. You may accompany your client. No, never mind. We do not consent. We want to make it clear. We do not consent. Which part of no? We do not consent to be interviewed at all. We want to leave, and there is nothing in the law that will prevent you from us leaving here now. So if that's the case, sir, then if you want, you can issue us other subpoena for another thing, as long as it is relevant. When you say that the NBI has motu proprio powers, that power is not unlimited. It does not amount to a roving commission. We know that eh. Huwag na tayo pulahan pa niya naman. Ang bira naman tayo eh. Ano bang gusto niyo sa kliyente ko? Identity. Hindi niyo kilala. Hindi nyo kilala si Mike Defensor? Identity pa kailangan? Credibilidad pa? Ano ba naman yan? Ngayon na tayo nakakita ng ganito, no? Hirap na hirap tayo, no? Paimbestigahan yung 18 Marines, no? Tao yun, no? Si Pinky, hindi, walang kredibilidad yan, mga yan. Nilahat niya, no? Nilahat niya. Kawawa naman yung isa dun. Halimbawa, no? 18, kalahati, no? Sa pagpalagay natin, yung kalahati, no? Sinasabi, deliver.
ng mga mali-maleta. Yung kalahati nun, nakasaksi lang, hindi nag-deliver. Nakasaksi lang. Okay, nakapagrinig na ng kwento, ganon. Pati ba naman yung hinusgahan ni Pinky? No? I mean, not to be condescending, but hindi nyo nilala. Oh, ganito sir. We can answer those questions in the right forum. We have an interview room where you We, make no, we're not. Kasi you We might are answer not your going to be questions. interviewed. We are not going to be interviewed. Yes, Raimundo, you said you have plenary powers as the Bureau of Investigation. Can you imagine, you're going through a budget deliberations in Congress. You're spending resources of the government investigating a non-crime. Walang krimen dito. I knew you were Grabe, hirap na hirap sila sa NBI, nakikiusap sila, no? Ngayon lang ako nakakita ng ganito, grabe. Ngayon lang ako talaga, promise. Kahit sa mga kwento lahat ng sinaunang, nag-history ako sa Biblia, sa lahat. Si Kristo, hinatulang kagad, wala nang ebidensya, mga Egyptian, mga lahat ng kasaysayan ng buong mundo, Pilipinas. Ngayon lang ako nakakita ng ganito, ayaw mag-imbestiga. Grabe. Hayagan. used during the Napoles Bahala na, parang gano'n, bahala na. Basta kami, BBM kami. Parang gano'n eh. investigation. May krimen doon. May scam. You were used in the PhilHealth scam. But ngayon, in plenary powers to expanding you to investigate these people. Sir, excuse me. These people, as you say, they're witnesses. They're allegations of crime here. Remember, the 18 Tama naman yung sinasabi na tong lalaki ito. Siyempre, hindi naman siya pinaka-director dyan eh. Yeah? Yeah, you want to establish first their identity. So you establish their identity. Now, if you want to investigate the affidavit, you investigate the substance. Pero for you to say na yung deputization nyo can go beyond the ombudsman, again, I'll repeat, you will go through budget deliberations. And you are already saying that the NBI is doing this. Spending of the resources of government, investigating a non-crime. Sir, I'm just warning the NBI. Wala naman antay dito. I understand you. Attorney Mark Santiago. Yes, Attorney Mark Santiago, we respect your sentiments. At hindi kami maglalagpas sa aming mandate. Ito po is yung background investigation at sa credibility verification. Yun lang po. Tapos yung credibility, yes sir, let me finish that. No. Sinabi mo hindi kayo lalampas, lumalampas ka na ngayon eh. No sir, I'm explaining. Let's not be overly dramatic. Simple lang. Immediately, if you want, i-discuss ko natin lahat dyan. Sasabihin ko lang po na credibility verification. Credibility verification, na-review ata kay Pinky yan eh. Ano ba naman kayo? Kasama po doon, yung statements nyo, kung credible ba o hindi. Yun lang po. Statement credible ba hindi? Sir, bakit ganon? Bakit ganon tayo? Galing, no? Galing, no? Pwede pala yon. Halimbawa, ako, may isa kong kapatid. Mahal na mahal ko yung kapatid ko. Nakapangkarnap siya. Nang karnaper yung kapatid ko, mahal na mahal ko. Ayaw ko siya makulong. Kakausap lang pala ako ng mga pinsan ko, yung makasabot ko. Uy, kunwari sumaksi ka dun sa kapatid ko. Tapos, dapat yung dating mo, walang kredibilidad. Para wag kang paniwalaan. Lahat kayo pumunta doon. Bakit? Basta, pupunta yan doon. Magkukwento na kung ano-ano para mawala ng kredibilidad. Para mawala ng tumitistigo. Gets nyo? Sir, yun lang po, sana maintindihan nyo. Yung statements Sana nyo, maintindihan mo para sa barangay lang eh. Sana maintindihan nyo. Ano para susumbong lang sila may sa barangay? Sir, wala pa eh. Sensya na kayo ha. Sana maintindihan nyo ha. Parang lupo na. kung consistent ba? Sir, taong bayan ninakawan dito. Evidence, consistent ba with yung logic, lahat po yun. Kailangan may logic. Tama ba narinig ko? Sorry akong logic ha. Kasi bago po mag-imbestiga yung ombudsman, yun po yung gagawin natin. Hindi po kami mag-imbestiga ng iba pa. Nasama lang po yung mga iba kasi base sa statements nyo, meron pong circumstances
na kailangan imbestigahan para malaman yung credibility, sir. Yun lang po. So other than that, if you will refuse, of course you can refuse, sir. We're just here to inform you na yun po yung proceedings na mangyayari. Okay. Yung credibility po na sinasabi niyo. So, beyond the identity, you also want to establish the credibility of the team. As stated in the legislation, sir. Credibility verification of individuals. Yun po, Ano credibility sinasabi nyo sa ano? Bakit? Di ba credible yung 18 Marines? Siguro narinig nyo kay Pinky yung mathematical conclusion niya na hindi kasya 805 billion sa maleta. Naniwala kayo? kasi sir, yung pato of sale to the ombudsman. The ombudsman deputized us to conduct background and credibility verification. Further proceedings. There is basis, it will be revealed later. As right now, as you can see, this is a semi-public forum, so we don't want to disclose it here, but it will be disclosed during the interview, which you are welcome to us. So we will right now. What is the purpose of the ID? Hindi na kapag-usapan yun ni actually Balido. Okay ko, sabi ko, Attorney Raimundo, meron ba kayong duda that this person in front of you is Secretary Mike Defensor? Wala po, wala po. Oh, eh, already pala eh. Oh, tapos. So, can we leave now? Yes, sir. So, thank you. Thank you, sir. But sir, Thank you I for just want to coming. make it clear, no? I just want to respond to the allegation earlier that we're investigating a non-crime. That's not true po. As you can see in the joint affidavit of the quote, 18 Marines, may allegations po of graft and corrupt practices, bribery, and other crimes. So, hindi po non-crime ito. May crime po tayo iimbestigahan. Okay, sagutin mo ko ngayon. Sagutin mo ko ngayon. Ipapatawag mo ba yung mga binanggit nila? O, Yeah. hindi. Sagot! Oo, hindi. O, hindi. Tell me now. Para tayo. Sir, so alam natin Tangina, ayaw makasagot. Grabe. kung non-crime o crime ito. Tell me, yes or no? Patatawagin mo ba yung Yes or no? Grabe. Ano to? Serious? Grabe. mga binanggit nila? You tell me now. Let me speak, let me speak. Let's go. So, we will have this Yes or interview now. no? Yes or no? No, yes or no? This is not a court. You can't do that, sir, ha? Okay. So, hindi nyo patatawag. Sir, tumagot kayo, papatawag nyo o hindi? Ako yung sasabihin ko kay Pinky. Pinky, papatawag mo o hindi? Hindi makasagot. May kondisyon. Kailangan pirma mo na yung partial report. Siko po. Grabe, mapapamura ka talaga. Grabe. Kawawa Pilipinas. Grabe. Hindi mo masisisi si Sir, itong nakaputi. Hindi natin masisisi yan. Hindi naman siya nag-ano dyan eh. Kumbaga, stop lang ata yan dyan eh. Hindi mo rin masisisi eh. Grabe. Hindi kasi sinabi niya Let me non-crime. finish, sir. Sinabi niya non-crime. Sinabi mo, hindi non-crime. So, if you're investigating a crime, ang tinuturo ng mga 18 ay maaring, hindi ko sinasabing guilty, maaring gumawa ng krimen, ipatatawag mo. Yan. Just tell me, then dumaldal ka na ng dumaldal, hanggang gusto mo. Sagutin mo lang ako o hindi. Are you about to answer? Oh. Okay. Okay. Alright, so we will have an investigation. If the evidence points to them, there's sufficient evidence, then we will do so. Ipapatawag din po namin sila. No, Attorney Raimundo, I was going to mention that. If you want to establish the identities of the Marines, including myself and Yeah. my wife, Attorney Levy already stated the IDs were given downstairs and you can verify, and the serial numbers are with him. So, what I'm saying is, if the identities is the one that you want to establish, then that's it. That's why I'm saying it's a non-crime. Now, if it's a crime investigation, then you should call on those they pointed to. Kasi establish yun yung identity eh. Yun lang ang gusto nyo establish eh. So, once you have established their identities, yung tinuro nila, patawag nyo rin. Now, it becomes a crime. Oo, ipatawag nyo rin. Diba naman tinuro nila? But if kung sila lang iimbestigahan ninyo,
then it's a biased crime investigation of the people complaining. Tama yun. Sir, Hindi po sila iniimbestigahan. They are witnesses. They are Exactly. witnesses. So that's why when I said you establish their identity, then it's downstairs. The serial numbers are with Attorney Baligon. Once it's established, you call the others. Now 40 names, including the affidavit, including Sandro Marcos and Bongbong Marcos and Yusek Jojo Cadiz of DOJ. Yan, mga critical yan. Kung sasabihin nyo may ipapatawag nyo, 100% I agree with you. Tulong-tulong tayo. Yeah, man! Sige po, ano tayo? ang talino, alam mo, may ano ito si Attorney Baligod eh. Talagang matalino tong taong to. Talagang Attorney Baligod talagang ano diyan, leader diyan talaga. Talagang matalino. Okay, maraming salamat po sa inyo. Alam niyo na ako ang sagot talagang wala eh. Ayaw ipatawag, ayaw mag sige. Granted itong NBI talaga may kailangan talagang proseso para mag-imbestiga. Granted, wala tayong ano diyan. Trabaho ng NBI yan, ginagawa nila trabaho nila. Yung inutos sa kanila, ginagampanan nila, okay. Granted, hindi kasali ang NBI dito. Pero, yung Pinky, antindi. Hayagan. Diba? Hayagan. Ayaw matanong sa 18 Marines dun sa Senate kasi may mabubuking. Diba? Ngayon, ang gagawin, i-official na lang NBI. Ombudsman. Pero dapat, one time lang hearing muna sa Senate ayaw pa rin. Ayaw. Sana NBI, huwag kayo tumulad kay Pinky. Sana ituloy-tuloy, babalik yata sa 1 linggo yan, Sana maging instrumento kayo para malaman po ng taong bayan ang katotohanan. Kung nagsisinungaling yung 18 Marines, kasuhan nyo po ang 18 Marines. Ikulong sila. Bakit? Pahamak tong mga to Di ba? Pinasamaan nyo mga tao Ganun lang yun. Pero kung napatunayan totoo, go. NBI, nasa sa inyo ang pag-asa. Wala na sa Senado May may bastos doon na matandang gurang Di ba? Wala Ayaw mag-imbestiga Okay, maraming salamat sa inyo. Ingat lagi kayo. Isang matalinong talakayan, isang masustansyang pag-uusap. Paalam sa inyong lahat.